Alam nyo, 2 linggo na lang at sasapit na po yung eleksyon dito po sa ating bansa. Mayo 12 na ho yan. At kayo ho ba nakapamili na ng inyong ibobotong senador para po sa nasabing eleksyon? At ito ho, may siguro lahat naman ho tayo, lalo na ho dito sa Metro Manila at mga karatig probinsya, isa po sa pangunahing reklamo ho natin, di po ba? Yung sobrang taas ang singil sa kuryente. Mga kababayan, at talagang, di ba, napakasakit po sa bulsa ho nito eh. Imbes na yung iba-budget ho natin sa ating pagkain, sa pang-araw-araw na pangailangan, napupunta ho rito sa napakataas ng singil ng Meralco. So, ito pong si Congressman Rodante Marcoleta. Isa po ito, parang sa tingin ko, siya ho ang nag-iisa na mga kakandidatong senador na talagang ang isa po sa plataforma niya ay pababain ang singil sa kuryente. At alam nyo, isa ho sa mga pwedeng maibaba, pwede ho yan, posible ho ito hindi ho ito pwedeng basta pangako lang. Kasi pwedeng gawin yung system loss na kung saan di ba may nawawalang kuryente sa Meralco ay ipinapapasan ho sa mga taong nagbabayad ng tama. Ito, pakinggan ho natin muna yung paliwanag ni Congressman Rodante Marcoleta at kung bakit kaya niya hong ipababa yung singil sa kuryente. Ito, panoorin po ninyo Kanila dyan, pumasok naman kayo sa negosyo na yan, conscious kayo sa katotohanan na ang ipoproduce ninyo, merong namawala talaga. Pero kahit na meron na kayong ganap na kabatiran sa bagay na yan, pumasok pa rin kayo sa negosyo niyan. Ibig sabihin, nakahanda kayo na balikatin ninyo yung loss, di ba? Opo. Kamukha nang nagtitinda ng yelo dyan, gumagawa ng yelo. Ayan. Takihan dyan, natutunaw yan. Kaya kapag dinala mo doon sa Ang init sa lugar, sasabihin nung babawasan ko ng konti kasi ito na lang ang yelo. Papayag naman yung ice plant yan. Alam niyo yun Kasi risk yun Opo. Di lalo naman to sa non-technical side dyan na merong nagnakaw ng kuryente, kapitbahay mo. Lalo na sa may bandang Maynila dyan, ang daming magnanakaw ng kuryente. Alam naman ang mga tao bakit naman ipashoulder mo doon sa mga taong nagbabayad ng kuryente? Yung mga jumper yung marami dyan Opo. ang sabi ng Meralco, ang sabi namin sa Meralco, ba't hindi kayo magbantay? Sabi niya, kapag ka po kami gumamit pa ng bantay, dadami pa pong pasusweldohan namin, lalo pong tataas ang kuryente. Kapag ka naman inayos namin ang mga kawad namin para yung usok, para walang masyadong nawawala sa kuryente. Yung singaw. May singaw pala yan ko, Para maiwasan natin ang singaw kapag ka ginandahan natin ang gagamitin nating kuryente, napakalaki, bilyon-bilyon na naman pong gagastusin namin yan. Kayo, ipapasa rin namin sa inyo yan. Pero totoo lang din. Nasa kanilang franchise yun Gagamit sila at silang aayos ng mga pasilidad nila para sa ganun ay makapagtulot sila ng kuryente sa kanilang mga sineservisyo ng mga consumers. Bakit ngayon may nagnakaw ng kuryente, ipasosyoulder mo, ipababalikat mo sa mga taong hindi nagnanakaw ng kuryente. O kaya nagkamali lang sila ng kanilang billing din. O nasira yung metro nila. Lahat ng mga deficiencies na maaaring lang makita, ibabawas nila yon at ipasosyoulder nila sa mga consumers. Sa tingin natin. Okay, so yun po, ang ganda po ng paliwanag ni Congressman Marcoleta at maliwanag ho yung system loss. Biro nyo, ipinapapasan ho sa atin. Ibig sabihin, parang walang kalugi-lugi ho ang Meralco. Talagang puro tubo. Siguro maganda ho, panahon na at kapag siya po ay napunta sa Senado, ay makatutulong po itong si Congressman Marcoleta. Singilin ho natin niya kapag nasa Senado na ho yan. At dapat ho ay mapababa ang singil sa kuryente dito po sa ating bansa. At siyempre, ito pong si Congressman Marcoleta ay inendorso rin ho mismo ni VP Sara Duterte. At para po sa ating mga viewers na hindi pa ho nakakaparood ng pag-i-endorso ni VP Sara, ito ho, panoorin ho ninyo Ako si Sara Duterte. Iisa lang ang Rodante Marcoleta sa Senado. Hindi natitinag,
hindi natatakot, at laging nasa panig ng tama. Noong pinupuna at tinatakot ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, siya ang tumindig at dumepensa, hindi alintana ang pambabatikos. Dahil para kay Marcoleta, ang tama ay pinaglalaban kahit mag-isa ka lamang. Marcoleta, may prinsipyo, may integridad, may paninindigan. Kaya ngayong darating na halalan, iboto natin ang number 38 sa balota. Rodante Marcoleta sa Senado. Kay Marcoleta, may pag-asa ka. Okay, so yun po, no, yung endorsement ni BP Sara Duterte dito po kay Congressman Rodante Marcoleta. Kaya maganda ho na siguro tingnan ho natin at alam nyo, importante ho sa ating mga leader na meron po silang paninindigan at para maisulong po yung ating interes. Samantala sa kabilang banda ay ito namang si Attorney Vic Rodriguez. Ako, napakaganda ho nito, importante rin ho ito. Kasi alam nyo naman na ang kahirapan, di ba? Grabe ho dito po sa ating bansa. Alam nyo kung ano pinag-uugatan ng kahirapan? Korupsyon. O nakawan sa gobyerno, katiwalian. Isa po ito sa talagang pangunahing plataforma at isusulong ni Attorney Vic Rodriguez kapag siya po'y pinalad na dyan po sa Senado. Ito, alam nyo ho, yung plunder case sa ngayon ay nasa 50 million pesos ang threshold. Yung limit ho at bago ka makasuhan ng plunder. Kasi kapag plunder, wala pong piyansa, non-bailable. Kulong ka kagad. Ngayon, nais niya hong ibaba ng 5 million. So naku, makukulong ho rito at ang sabi niyo death penalty ho dapat maibalik. Ito, panoorin po natin mga kababayan, ang binabanggit ni Attorney Vic Rodriguez. Will work on amending the plunder law. Ibababa ko yung threshold ng plunder from 50 million to 5 million. At pag nagawa ko yan... Nakalahat makulong na. Hindi lang yan, Karen. Pag nagawa ko yan, ibabalik ko ang death penalty. Yun ang kaparusahan. Sapagkat higit pa sa heinous crime ang pagnanakaw. So, ang plunder para sa iyo, 5 million pesos, tas death penalty. Yes. Okay. Dahil ang pagnanakaw ay pagnanakaw kahit magkano pang halaga yan. At singit ko lang, kahit sa banal na kasulatan, ang nakalagay lang doon, thou shall not steal, period. Hindi sinabing thou shall not steal ng more than 50 million. So wag nating paguluhin ang buhay natin, wag kang magnakaw, period. Or Okay, so yun po, no, maliwanag ko, binabanggit ni Attorney Vic Rodriguez, talagang pangunahin na kanyang isusulong kapag siya po'y pinalad na maging senador, yung usapin po sa korupsyon dito po sa ating bansa. Ako, grabe ho ang korupsyon. Kaya nga, yan po ang sinasabing ugat ng kahirapan ng mga Pilipino. So, bukod ho dyan sa pagsulong sa korupsyon, ay siya rin po ay inendorso mismo naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ito, nangyari itong kanyang endorsement yung bago ho maiparesto, no, at maipakulong ang dating Pangulo dyan po sa ICC sa The Hague, Netherlands. At para po sa ating mga kababayan, baka hindi nyo po napapanood, ito, bibigyan ko lang kayo ng sample. Itong si dating Pangulong Duterte na nag-endorse ho kay Attorney Vic Rodriguez bilang senador para po sa 2025 midterm elections. Na gusto ko sa Senado, talagang totoo yung galing sa puso ko kasi kilala ko at mahusay, magaling, guwapo, isa lang ang asawa, wala nang iba. Si Vic Rodriguez. Huwag ninyong kalimutan. Magaling, matalino, guwapo, makumbaga. Ambul. Hindi babaero ha. Makumbaba. Vic Rodriguez, walang talo, matalino, mabait, honest. Okay, so yun ho mga kababayan, no? At maganda, dalawang kombinasyon ho ito. At pabababain yung sigil sa kuryente na ngayon talagang isa po ito sa talagang inireklamo po nating lahat.
mga kababayan. At siyempre, ay ito hong kampanya laban po sa korupsyon sa ating bansa. Alam niyo, kapag naibaba, ito hong singil sa kuryente, hindi lang ho tayong mismo mga consumer, yung mga customer po ng Meralco, ang mabibigyan ng ginhawa ito. Sino pa ho? Maging ang mga negosyante. At alam niyo, makaka-attract ho ito ng mga ng mga foreign investor na maglagak po ng puhunan dito po sa ating bansa. Bakit to? Kasi kung mura ang kuryente, nako, dadagsa ho ang mga negosyo rito sa ating bansa. Sana nga ho, palarin ho ito pong si Congressman Rodante Marcoleta. At again din ho, si Atty. Vic Rodriguez, ang ganda ho ng kanyang panukala Meron yun, 5 milyon na lang, plunder ka na. So maraming makukulong. At siguro maganda, ang sabi ho ni Atty. Vic Rodriguez, ay ibabalik din ho yung death penalty. Kapag nakasuhan ka at nahatulang ka ng kasong plunder, todas ka. Maganda ho ito kasi para hindi na ho tayo gumastos na magdadagdag pa ho tayo, Atty. Vic, ng kulungan. Naku, dami ho niyan na di ba, makukulong kung habang buhay. Baka hindi po magkasya yung ating kasalukuyang kulungan dito po sa ating bansa. So maganda ho ito, death penalty. Para todas lahat at malamang baka maubos po yung mga magnanakaw sa gobyerno o yung mga dating nagnanakaw, baka tumigil. At para makamtan ho natin yung tunay na kaginhawahan dito po sa ating bansa. At bukod ho kay Atty. Vic Rodriguez at din po kay Congressman Rodante Marcoleta, kayo na rin ho bahala mamili. Siyempre, dyan sa PDP laban at makita ho kayo na kung ilan-ilan sa alyansa, bahala ho na kayo. Pero ang inendorso po ni dating Pangulong Duterte, yung sinatawag niyang Duterte, tapos ay inendorso naman ni VP Sara Duterte. Ito pong si Senator Amy Marcos, si Congressman Camille Villar, at itong si Congressman Rodante Marcoleta. Okay, so lahat po tayo ay umaasa na lahat po ng mga senador o kandidatong senador na magaganda po ang plataforma na makatutulong po sa ating sabihin natin yung sa interest po ng taong bayan, yung korupsyon kay Atty. Vic Rodriguez at yung singil sa kuryente ni Congressman Rodante Marcoleta. Naku, importante po ito. Okay, so yan po sa mga hindi po nakapag-subscribe subscribe na po kayo, i-share at i-like ito pong ating YouTube channel para updated ho kayo lagi dito po sa ating palatuntunan, sa ating mga ginagawang pagdiskusyon at komentaryo sa nasa napakaiinit na issue na araw-araw dito po sa ating bansa. Maraming salamat muli. Ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.